basa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Pakinggan pa natin ito. Ito nga po yung pinagmula ng aming controversy. Kasi ako, nung aking pinapanood po ito, ay nagulantang po ako. No? Nagulat ako dahil kabisado ko po as a debater, no? I mean, as an apologist of the gospel, no? Kabisado ko po yung salin na magandang balita Biblia dito sa ito. Dahil nagamit ko po ito sa debate ko kay Brother Haran nung kami nag-debate sa Ten Commandments din. Ginamit ko po yan. No? Even sa mga podcast namin. No? Ginagamit po namin yan. Kaya po, nagulat ako doon sa binasa ni Camacho. Alam ko po na hindi yun ang salin ng magandang balita Biblia. No? Kaya naman po ang ginawa ko agad-agad, chinek ko po, no? Chinek ko po kaagad. Alright? Tinignan ko, lahat naman po tayo may mga Bible apps, hindi ko pa, no? Tinignan ko yung aking magandang balita Biblia sa Bible app. So pareho nung kay Pastor Eric doon sa ang Biblia, pareho. At hindi lang yun mga kapatid, pati yung mga ibang salin, no? Pumunta pa ako sa mga website like BibleGateway.com, Bible Hub, no? Tinignan ko yung nakasulat sa magandang balita Biblia doon, talagang iba, no? Pareho po nung ginamit ni Pastor Eric, no? Kaya naman mga kapatid, no? Napagtanto ko during that time na nanonood ako nitong debate na to, nasabi ko sa sarili ko, aba, hindi yun na nakasulat sa magandang balita Biblia at binabali ni Camacho ang salita ng Diyos. Alright? Ito nga po yung pinagmula ng aming controversy. Kasi ako, nung aking pinapanood po ito, ay nagulantang po ako. No? Nagulat ako dahil kabisado ko po as a debater, no? I mean, as an apologist of the gospel, no? Kabisado ko po yung salin na magandang balita Biblia dito sa ito. Dahil nagamit ko po ito sa debate ko kay Brother Haran. No? Okay, so dyan po natin, inulit na natin para maintindihan po ninyo, no? Na kabisado daw niya yung magandang balita Biblia. Di ba? Inulit ko nga yun na kabisado niya. Yung Deuteronomy 5, yung nilalaman nito, kabisado niya yung magandang balita Biblia. No? Mga kapatid, hindi totoo na kabisado niya yung magandang balita Biblia.
ang kabisado niya marahil yung saling ang bagong magandang balita, Biblia. Tandaan po ninyo, magkaiba po ang dalawang bersyon na yan. Okay? Kapag sinabi mong kabisado mo yung magandang balita, Biblia, ang tinutukoy mo yung lumang salin. Hindi yung ang bagong magandang balita, Biblia. Kaya lang, ang binasa niya, ang nabasa niya, yung ang bagong magandang balita, Biblia. Pagkatapos sasabihin niya, kabisado niya yung magandang balita, Biblia. Mali. Huwag mong sabihin kabisado mo yung magandang balita, Biblia. Ang kabisado mo, yung ang bagong magandang balita, Biblia. Yan po yan, mga kapatid. Yan. Parang ganito. Parang ganito. Pag sinabi mong basahin mo sa saling ang Biblia, ang gagawin nung babasa, ang kukunin niyang salin, yung ang Biblia. Hindi niya kukunin yung saling ang bagong ang Biblia. Kasi magkaiba yung dalawang version na ang Biblia at ang bagong ang Biblia. Nakuha niyo, mga kapatid? Kapag sinabi mong babasahin ko sa saling magandang balita, Biblia, automatic, hindi ko babasahin yung saling ang bagong magandang balita, Biblia. Okay? Kasi ang babasahin ko, magandang balita, Biblia. Okay? Ito pa isang example. Halimbawa, binasa ko. Babasahin ko dito sa King James Version. Yan. Automatic yon. Pag sinabi kong babasahin ko sa King James Version, hindi ko babasahin yung New King James Version o yung Modern King James Version. Kundi ang babasahin ko, yung King James Version. Kaya nang sinabi ko na ang babasahin ko, magandang balita, Biblia. Tapat ang aking pagkabasa dahil ang talagang binasa ko ay magandang balita, Biblia. Ayan. Kung ang nabasa ninyo ay saling ang bagong magandang balita, Biblia, hindi yan yung magandang balita, Biblia. Nakukuha nyo ba, mga kapatid? Yan. Ganun po yan, mga kaibigan. Masyado lang silang nawindang, nakita talaga nila, hindi sila nakapanayo doon sa debating yon, kaya pinipilit ngayon nilang hilutin. Na kapag pinakinggan mo, nasa mahina-hinakat, nasa neutral ka, mukhang tama si Erwin de la Cruz, pero ngayon nakikita na ninyo yung katotohanan na atin pong yan. At dito nga medyo naano nga ako rito kasi bumanat siya na rito ng showdown di ba? Bumanat ng showdown, mga kapatid nung nabasa na natin, mamaya baka abuti natin yun ha. Kasi nung nabasa natin bumalikwas di ba? So ngayon, gusto ko lang maintindihan nyo, hindi niya po kabisado yung Biblia, yung magandang balita, Biblia. Akala niya, yung binabasa niya, magandang balita, Biblia na yon. Hindi. Yung binasa po niya, ang bagong magandang balita, Biblia. Ayan, tingnan pa natin. Baka makakuha pa tayo ng doon. Ito nga po yung pinagmula ng aming controversy. Kasi nga po, nung aking pinapanood po ito, ay nagulantang po ako. Nagulat ako dahil kabisado ko po as a debater, as an apologist of the gospel, kabisado ko po yung salin na magandang balita, Biblia dito sa ito, dahil nagamit ko ito sa debate ko kay Brother Haran nung kami nag-debate sa Ten Commandments din. Ginamit ko po yan, even sa mga podcast namin, ginagamit po namin yan. Kaya po,
nagulat ako dun sa binasa ni Camacho. Alam ko po na hindi yun ang salin ng magandang balita Biblia. Sabi, may pagmamalaki pa no? Alam ko na hindi yun ang salin ng magandang balita Biblia. Oh? Paano mo pamamalian yung binasa ko? Salin yun ng magandang balita Biblia. Oh. Pagkatapos, akala mo pala, yung binasa mong ang bagong magandang balita Biblia, yun na yung magandang balita Biblia. Mali, parang ganito yan. Nung binasa ko halimbawa ang King James Version, tapos yung binasa mo, Modern King James Version, inakala mo na yung Modern King James Version, yun na yung King James Version. Yan. Inilalarawan ko lang mga kapatid, mga kaibigan. Akala mo nang binasa ko yung nang binasa mo yung ang bagong ang Biblia, ang binasa mo ang Biblia. Yan, mali. Mali, So, ganun po natin yan na intindihin. Kaya wala siyang yung rebat niya, no? Yung ginawa nilang reaction video, bali wala no? So sablay lahat mga kapatid, no? Sumablay. Hindi man lang nakapamunto sa atin 'di ba kapatid na Andy Malas, no? Yan, kapatid na Dari Donald Aradasa, hindi pamuntos kaya tuloy sabi ni kapatid na Eric Duarte, nagmamagaling kasi yang Erwin de la Cruz na butata tuloy. Lalo talagang mabubutata. Ngayon. Palad ang bumabasa ng salita ng pula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin, mapalad ang nagugutom at sila ay